Hi guys! Samahan niyo po ako at mag-bake tayo ng red velvet cake. Okay guys, ito na po ang ating ingredients. So we have unsalted butter at room temperature po siya. We have granulated or white sugar and buttermilk. We also have eggs. Whole eggs po siya. Unsweetened cocoa powder. We have all-purpose flour. We have salt, baking soda, and of course our white vinegar. So on medium-high speed, we will cream the butter and sugar. We will beat it until light and fluffy po siya for 3 minutes. Ito pong ating butter ay unsalted butter. Kaya po sa huli naglagay po tayo ng konting salt. So now we are adding the sugar at we're using stand mixer. Ito po ay maliit lang na stand mixer ang ating ginagamit, Philips brand. So pagkatapos po nating i-mix, i-scrape po natin yung sa ilalim para mag-mix po siya. Then after that, we add the eggs. 1 whole egg po at a time, 1 at a time. So ayan, hindi po masyadong sensitive yung aking mixer, kaya habang tumatakbo po yung mixer, mini-mix ko na rin po siya. Or para hindi masira, you can turn it off din po. Ayan, so we add the second egg. Ayan, scrape po para maging uniform ang ating batter. Okay, after that, you set aside and then in a separate bowl, mag-mix po tayo. I-mix po natin ang cocoa powder. So, cocoa powder, then we add the vanilla. 1 teaspoon po ang vanilla extract. And then, we now add yung red food coloring. So, magiging paste po siya. So, yung recipe po natin will be available sa dulo ng video ito. So you will now mix yung ating mixture para maging isang thick paste po siya. So after that, on yung mixer, tapos i-add na rin po natin ang ating paste. Mix on medium speed until completely combined. So kailangan po nating tumigil o itigil ang mixer para i-scrape ang bottom ng mixing bowl para to make sure na ang butter ay makulayan po lahat. So ngayon po nag-a-add na po tayo ng kalahating buttermilk. And then pag nahalo na po, we will add half of the flour. So ito pong ating flour ay pre-sifted na po siya para wala po siyang buo-buo. Then you turn on the mixer again. Tapos, scrape ulit. Scrape ulit po natin yung sides para ma-mix po lahat. Ayan, repeat po ang process. So, buttermilk. Ayan, i-repeat po natin ang process with the remaining milk and flour. Ayan yung flour natin. All-purpose flour. So, i-beat po natin sa high until maging smooth po siya. And so, we prepare na yung last 3 ingredients ng ating butter. So, low speed lang po. We will add the salt and baking soda. So, yung baking soda po ay tenderizer. So, pinapalambot po niya ang ating butter. Yan, nag-add na po tayo ng vinegar. Yan. So, kapag nag-a-act po ang vinegar at saka baking soda, may bula-bula po o nag-freeze, nag-create po siya ng pagbubula at nagiging tender ang ating cake. Gumamit po ako na 9-inch na round pan. Gumamit po ako ng weighing scale para pare-pareho po ang ating cake layers.
So, ito po ay na-bake in a preheated oven at 350 degrees Fahrenheit or 175 degrees Celsius for about 20 to 25 minutes. So, let's do a toothpick test. If the toothpick comes out clean, then ready na po yung cake. So, ayan guys. Abangan nyo po sa aking next video kung paano natin i-decorate ang red velvet cake. So, thank you for watching. Bye guys. God bless everyone.